explain muna natin, ano ba yung enrolled bill or yung final version and yung bicameral conference committee report na pinagtatalunan ngayon na may blanco ba o wala bang blanco? Alin dyan ang may blanco? Ayan po. Kasi po ang proseso natin ng legislation, katulad na din nun sa budget, ay may ibang version ng ating House of Representatives at ibang version ang Senado. Ngayon, may representative po ng House of Representatives at may representative ng Senado, nag-meet sila, yan yung tinatawag nating Bicameral Conference Committee. Ang responsibility nila ay i-reconcile yung version ng House at ng Senado. So kailangan po kapag yung Bicameral Conference Committee ay nagkaroon ng report, ito ay na-address na yung pagkakaiba ng House of Representatives at Senado. Kaya napaka-importante po ng Bicameral Conference Committee report. Ngayon, yung Bicameral Conference Committee report, yan po yung magiging basehan ng enrolled bill na pagbobotohan ng House at Senate. So kailangan parehas na parehas po yan at nababatay dito sa report na to. Ngayon, ito pong controversy na nangyayari ngayon ay yung Bicameral Conference Committee report ay may mga blanco. May mga blank information, may mga blanks na walang information tungkol sa budget. Pero sinasabi nga po nila ang enrolled bill, ako po hindi ko pa nakikita yung kopya ng enrolled bill, ay walang blanco at itong enrolled bill ang pinirmahan ni Pangulong Marcos. Kaya ang sinasabi naman ng Malacanang, walang blanco sa GAA. So ang pinakamalaking tanong po para sa atin, tayong mga taong bayan, sino ang nagkumpleto at nag-fill in ng mga blanco sa bicameral committee report? Yan nga po isa rin sa mga na-erase kanina, no, ni Manong Ted dito kanina. Sino ang nag-fill in sa mga blanco na nasa BICAM report? Basahin ko lang po mismo yung naging pahayag ni Representative Stella Kimbo at gusto ko pong kunin ang inyong reaksyon. Sinasabi niya po dito, and I quote, "There are two key points I want to stress for the benefit of all. First, the enrolled General Appropriations Bill is complete with no blank allocations among its more than 235,000 line items. Second, the bicameral report explicitly authorized the technical secretariats of both the Senate and the House of Representatives to implement corrections and adjustments as required. This do not affect the integrity nor the legality of the budget." Your reaction, Professor Shelo? Yun po yung nakakatawa doon, no? Ang malaking question talaga dito ay yung validity ng General Appropriations Act. Kasi importante pong sagutin kung sino ang nagkumpleto ng mga blanco. Ngayon sinasabi ni Congressman Kimbo na inauthorize ang technical staff para kumpletuhin ito. Ang nakalagay po kasi dito sa bicameral committee report, may omnibus provision po doon na ino-authorize ang technical staff. Pero ang authorization lamang ng technical staff ay yung magwasto ng mga clerical error. Hindi po fill in ng mga blanco. Oo. Professor, medyo nag-choppy lang po tayo sa linya. Ang authorization, dun po kayo medyo Yes. naputol. Opo. Ayan. Ang authorization po ng technical staff ay para ayusin lamang ang error. Hindi sila authorized na mag-legislate at mag-fill in ng mga blanco sa budget dahil ang pag-fill in at pag-identify ng budget, ang tanging may authorization lamang dyan ay yung mga legislators natin. So mali po yung sinasabi ni Congresswoman Stella Kimbo. Pag binasa nyo yung provision, yung omnibus provision sa kanilang bicameral report, malinaw po na ang sinasabi lamang dito ay ayusin ang mga clerical errors, hindi para mag-fill in ng blanks. Ngayon, siguro po may isang remedy pa. Kung mayroong minutes of the meeting, ang bicameral committee report na pwedeng pagbasihan ng staff para kumpletuhin ang enrolled bill ay maaaring ilabas sana ng Kongreso, no? Ina-highlight po kasi talaga nito yung problema natin na napaka-opaque ng proseso ng bicameral committee. Walang accountability sa taong bayan, walang minutes, walang documentation kung ano nga ba ang pinag-uusapan dyan. Sana kung may documentation, maaari itong mag-guide sa staff. Pero wala rin naman tayong nakikitang mga minutes. Pero babalikan ko, ang pinakamalaking question dyan, sino ang nag-fill in ng blanks? At walang authority at hindi yan pwedeng gawin ng technical committee dahil ang may sole authority
para bumuo at magkumpleto ng budget ay ang Kongreso natin. So parang sinususugan niyo po yung naging pahayag ni dating Senate President Tito Soto na hindi tama ito pong naging pahayag ni Stella Kimbo? Yes, nag-agree po ako sa dating Senate President Tito Soto na hindi tama yung naging pahayag ni Congresswoman Stella Kimbo dahil ang maaari lamang magkumpleto ng budget ay ang Senado at ang House of Representatives. Ngayon, kung may kulang po dyan sa mga items ng budget, dapat po talaga ay ibinalik yan sa Kongreso, hindi yung sila ang nagkumpleto dahil wala po yan sa mandato nila. At dahil po dyan, technical staff ang nagkumpleto, it goes back dun sa question kung valid nga ba ang General Appropriations Act. Dahil ang dapat nagkukumpleto niyan, Kongreso, hindi technical staff. Oo.